Hi guys, good evening. It's Friday night. Sarap. Tapos may ganyang background music. Narinig niyo ba? Sarap sarap magkape, 'di ba? Sarap mag-chill. Pero syempre sabayan ko na rin ang vlog. Sayang naman eh. Tsaka may narinig ako kaninang balita tungkol sa e-bike at tsaka sa e-trike. Yun sabi by Monday daw ah huhulihin na daw sila pag dumaan ng ah, public highways. Ayun. So yun ang gagawin nating topic for tonight, no? So siguro kung may e-bike ka or nag-i-e-bike ka, medyo nakaka-stress, no? Ayun nga lang, may mga din siya, may mga basis din siya sa law. Yun, pag-usapan natin yun specifically, no? Kasi pag kukuha ka ng lisensya, ayun, required kang magbasa ng mga ng mga batas regarding sa traffic sa kalsada. Yun. Merong batas yung Republic Act 4136 yata yun. Hindi ako sure eh. 4136 yata yung Land Transportation Act ba yun? Ngayon, kung yun ang pagbabasihan mo, meron kasi wait lang, nakalimutan ko na kasi. Tagal ko na nag-exam. Pero may mga provisions doon na nagde-define kung ano ba yung motor vehicle. Wait lang, check ko lang yung specific, wait lang. Wait lang mga 1 seconds. 1 seconds. Wait, ito. Ayan, dito sa Article 2, Section 3, yan. Yung motor vehicle daw shall mean any vehicle propelled by any power other than muscular power using the public highways. But excepting road rollers, trolley cars, mga bulldozers, yan, etc. Hindi talaga kasama yun, no? So, anong ibig sabihin nun? Any vehicle daw propelled by any power other than muscular power. So, parang kahit anong power. So, electric, di ba? Power yun. Di ba? So, ayan. Based dyan, motor vehicle, yung e-bike, no? Kasi, muscular power lang yung yung ine-exempt niya, yung bisikleta lang. Yun. So, kung yan lang yung basis mo, talagang pwedeng ulihin yun, ano? Tapos meron pa dyan, ayan, yung Section 30 naman. Section 13, Section 19. Ayan, yan yung nagre-require sa'yo na kumuha ka ng lisensya. Ayan, except otherwise specifically provided in this act, no person shall operate any motor vehicle without first procuring a license. Ayun. Meron pa dyan yung Section 5 naman. All motor vehicles and other vehicles must be registered. So ayun, dyan sa RA 4136, kung yan lang talaga yung pagbabasihan mo, ang simple lang, no? Ganun lang siya kasimple. Yun nga lang, ang problema kasi, yung batas na yan is 1964 pa, guys. Imagine 1964, lampas na siya ng kalahating siglo. So, na siya parang hindi na siya makakasabay sa modernong panahon. Ngayon, merong mas bagong batas yung EVIDA law, yung batas yun na nagpo-promote naman ng mga electric vehicles.
Yun, meron dong ano, mga provisions na dinedefine niya yung e-bike as LEV or light electric vehicle. Wait, hanapin ko yung ano yung exact na section. Wait lang. Saan na nga ba yun? Ito, yung definition niya ng light electric vehicles refers to EVs such as an electric scooters, electric bicycles, electric personal transport, and other similar vehicles weighing less than 50 kilograms. Ayan. Define siya dyan. Tapos, eto, sa section 9, sa paragraph B, sa second clause niya, yan, light electric vehicles which shall be for exclusive private use shall not be required to register with the DOTR and its attached agencies. Attached agencies, ibig sabihin yung LTO. So, ayun. Yun ang ano, yun naman ang parang ano, 'di ba? Parang sinasabi niya na hindi kailangan ng ah, registration sa e-bike or sa light electric vehicles na less than 50 kilograms. Yung mga maliliit na e-bikes wala talagang 50 kilograms yun eh. Nasa 30 kilograms, 35. Ganun lang siya. So, 'di ba? Ang conflicting. 'Di ba? Actually, yan yung mga ginamit na arguments nung naglabas yung LTO ng ano, mga administrative orders. Kasi naglabas na yata dati nung 2021 tsaka nung last year lang na last year nga ba yun? Basta naglabas na siya ng mga AOs na ano ire-require sana yung mga e-bikes na yan tsaka e-trikes na mag-register at tsaka kumuha ng license. Kaso nasususpend yun dahil nga ang ginagamit ng mga against doon is yung EBITDA law. Yung sinabi ko kanina. Yan. Kaya problema. Ngayon, ito rin yung ginamit ni ASEC, yung head ng LTO. Saan ba yung balita? Basahin natin yung balita. Yan, si LTO Chief Assistant Secretary said the implementing rules and regulations, IRR na nga lang, of the Electric Vehicle Industry Development Act, EBITDA law, allows for the implementation of the new policy which would restrict e-bikes and e-trikes from plying the country's major roads. Reports stating that the intent prohibition on the operations of e-bikes and e-trikes on December 1 has no legal basis is entirely not correct. Yan. He told reporters in a media briefing. The EBITDA IRR already clarified that LEVs weighing 50 kilograms designated for exclusive private use are those not intended to operate on public highways or which are designated only for use on non-government roads or those, he said. Yun. So sinasabi na hindi naman daw required talaga yung LEVs na kumuha ng lisensya at mag-register kung sa private roads mo lang siya gagamitin. Hindi. Teka lang. Exclusive private use or those intended not to operate on public highways. So, kung hindi mo siya papatakbuhin sa public highways, okay lang. So, ibig sabihin niya sa mga looban or sa private na subdivisions, mga ganon. Kasi may mga lugar naman talaga na, ayun, malaki yung looban. Minsan nandun lang din yung school. So, pwede yun. Ganon. O, yan yung basis nila. Pero, teka, ang gamit niya kasi dyan yung yung IRR. Ito yung IRR ng EBITDA law. Ayan, yung sa C. Nakalimutan ko kung anong section to eh. Basta yung paragraph C niya.
Ito, exempt from payment of the registration fees under the EVIDA and registration with DOTR and its attached agencies. LEVs, which shall be for exclusive private use, not intended to be operated or used upon any public highway, or which are operated on highways not constructed or maintained by the government, or are intended not to be used or operated at all. So ayun yung naging basis nila na hindi raw pwede yung e-bike sa public highway. Ang problema, meron din kasing provision yung mismong EVIDA law, hindi yung IRR. Teka, kaya ang gulo na ito eh. Seemingly napaka simple lang ng usapan, no? Pero kung magbabasa ka talaga ng batas, medyo magulo talaga siya. Ito yung sa Section 11 ng mismong EVIDA law. Yan. Section 11, Role of Local Government Units, LGUs. 'Di ba? In addition to its functions under existing laws, LGUs shall, yung paragraph C, provide segregated lanes for light electric vehicles in all major local and national roads in coordination with the DPWH, provided that such lanes may be integrated with bicycle lanes. So yan yung problema, yan naman yung pinaglalaban ng mga naka-e-bike, 'di ba? Kasi nare-require ng EVIDA law na yung LGU mag-provide ng lanes for e-bikes na kasama ng bicycle lane. So sa madaling sabi, parang pwede rin siya sa bicycle lane talaga yung e-bike, no. Ang condition lang nun dapat for personal mobility lang at saka less than 50 kilogram siya. At saka yung hindi mo ginagamit siya pampasada o yung nagpapasakay ka ng pasahero para kumita. Yun syempre bawal talaga yun. Dapat nga pag ganun ang license mo, hindi lang driver's license na pang private, dapat professional. So ayun, yan yung conflicting yan yung conflicting laws. Problema niyan So kapag pinaglaban mo yan, kasi syempre yung enforcement yan ang messy. Hindi siya ganun kasimple, 'di ba guys? Ang complicated niya. Ngayon baka malito yung enforcer. 'Di ba? Kasi unfortunately hindi naman sa nang mamali tayo ng mga enforcers. Mga professional din naman yung mga yan. Kaso yung iba sa kanila, hindi ko alam, baka nung seminar natulog, ganun, or naglalaro ng ML habang nagse-seminar. Minsan din baka hindi nila maintindihan, 'di ba? Kasi may napanood nga ako sa YouTube noon yung traffic enforcer, ang definition niya ng underbone less than 400cc daw eh. Kasi meron doon parang nag-uusap sila, naka sports bike yung design ng motor niya, 200cc. Ang sabi nung enforcer, underbone daw yun. 'Di ba? Ayun. Kaya medyo mahirap yan dun sa nagpapatupad ng batas at saka dun sa mismong nag-i-e-bike, no? Kasi, 'di ba? Ang complicated. Siguro ganito, kung yung LGU mismo, halimbawa dito sa Quezon City, naglabas ng city ordinance na talagang clearly sinasaad niya na pwede yung e-bike sa bicycle lane, provided na for personal mobility lang, hindi ka namamasada, tapos less than 50 kilograms. Yung weight, yung curb weight, yung weight, wala namang curb weight sa mga di gasolina, di diesel. Ayun. Unless, talagang clearly stated doon sa city ordinance na pwede ka doon, siguro mag-xerox ka nung city ordinance, pakita mo sa enforcer. Ewan ko lang kung pagbibigyan ka. 'Di ba? Ang messy niya, guys. Sobrang messy. Ang gulo-gulo niya. Tsaka, syempre, 'di ba? Minsan kasi masasabi natin, medyo anti-poor, no?
yung batas. Medyo anti-poor, kaso at the same time pwede mo ring i-argue na for safety, 'di ba? 'Yun. Kasi actually may experience ako nung nagmomotor ako. May e-bike dito sa gilid ng kalsada. Medyo malayo-layo pa ako eh. 'Di ko alam, parang nagse-cellphone siya. Kasi medyo nakayoko eh. Yung driver niya, parang batang babae. Ngayon nung malapit na ako, biglang nag-U-turn. Ayun. Yun ang problema natin. Siyempre, ayun nga, kasi hindi kumuha ng lisensya, hindi na-train, walang alam sa traffic rules. Ayun, yung nangyayari. Ah, Magkukos ka ng accident. So, bale yun din yung concern nung mga proponent na nagsusulong na kailangang i-rehistro tsaka kumuha ng license yung mga nag-i-e-bike. Yun. Ang argument naman ng mga may e-bike, syempre, anti-poor nga naman kasi mahirap kumuha ng lisensya ngayon. Ang mahal, guys. Kailangan mo na mag-TESDA, kailangan mo theoretical. So, siguro aabutin ka ng mga 10K, gano'n. At saka, wala pa rin ako nabalitaan na naglagay sila ng mechanism or yung parang IRR, no? Parang IRR na kung paano magrehistro ng LEV. Itutulad sa tricycle or sa motor. Wala akong narinig eh. Basta sa Monday, ipapatupad na raw nila. So, sa mga nag-i-e-bike dyan, ingat na lang kayo, no? So, ano masasabi nyo guys dyan sa bagong ipatutupad ng LTO na policies na policy by Monday? So, lagay nyo lang sa comment section. Napakahirap na usapan nito. Napaka-confusing. Yung IRR, may contradictory na paragraph dun sa mismong batas. Pero syempre, 'di ba, hindi ako lawyer, no, pero syempre ang mas mataas yung batas kaysa dun sa IRR kasi yung IRR ang purpose nun is ah gumawa ng parang mas specific na mekanismo para ipatupad yung mismong batas, 'di ba? Gulo. Ang gulo ng Pilipinas. Tapos yung batas nga, yung RA 4136, 1964 pa. Kamusta naman guys? Shout out sa Congress, no? Sana bigyan nyo na ng mga amendments para makasabay sa modernong panahon. So, ayun lang guys. Good evening uli. And see you on my next video.